kung mapapansin niyo, hindi naghuli ang ating kapulisan kahapon dahil we want to de-escalate. Hindi naghuli ang ating kapulisan. Yung natin situation kahapon, kahit pa pinato tayo ng mga monoblock at yung claim nila na meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan yun. Tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan yun. Tinapunan ng tear gas, ginamitan ng dahas, gagawin ng IOJC ang lahat para protektahan ang kanilang sarili. Pero ito ang kapalit. I'll make sure na orderly ang search na ito. Orderly ang search na ito. Sir, wala po kami planong mag-resist sa inyo, sir. Open nyo lang ang gate. Ginigiba na po yan. Meron pong usapan ni Sarah, pero dito sa likod, nagigiba sila. Sinasabi na tear gas kaya binibidyo kanila na nililinis ng tubig yung kanilang mga mukha at mata ay wala pong katotohanan yun na galing po yung sa tear gas. Naku, nag-tear gas na! Jen, mali na mga Jen! Mali na mga Jen eh! Mali na eh! Payapa naman sa labas eh! Gusto natin patayan? Mga sir? Tayo gusto natin patayan, sir? Ayusin natin, sir. Huwag ganun. Tama na! Ang tao natin talaga rin. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang gano'n. Then maximum tolerance pa rin po. Yung i-implement natin. Maximum tolerance pa rin po yung i-implement natin because as much as possible we want to really de-escalate the situation po doon sa loob at labas ng POJC. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril kahit isa. Marami lang. Kung kukonti yun, mas marami pang nasaktan. Maraming nasaktan na supporter ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming nasaktan na dahil maglalaban. So, kung marami, itapos ka agad ang problema. So that's what we do. An
alias warrant of arrest address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Yan, itong kay Sylvia Simanes po. Oo. Pasig. Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere. Ang warrant of arrest po na ipinakita sa amin ay kay Sylvia Simanes. Ito po ay, ang address niya ay sa Pasig City. Sir, kasi ito, kasi ito, enclosed building. Attorney. So yung address sana, sir. Address sana. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Okay? Sa amin pong palagay, under the rules, Rule 113 of the Rules of Court, a warrant of arrest addressed in Pasig City is not a license to conduct an unbridled search into the property owned by a different entity. This is the first time ever in the history of the Republic of the Philippines that a warrant of arrest with an address in Pasig City, sole warrant of arrest which has been shown to us, is being used to conduct an unbridled search and now destruction of the property of the Kingdom of Jesus Christ. The issue here and the reason tumatanggi si Attorney Torion is because there is a right to the security and sanctity of your domicile. Hindi po ganong kadali. And so therefore, you're violating the privacy of persons. So the court will have to weigh ano yung mas matimbang dyan. Yung pag-violate ng domicile o yung pag-serve ng warrant na wala namang kasiguruhan kung andun yung tao at hindi po specifically nakalagay yung lugar na yon. Papasok kami sa ayon sa gusto mo. So ang plano mo talaga magpasok, Yes. whether we like it or not, Yes. even if ipagkita namin tong certificate. Magreklamo ka na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Saan po kayo nakakita na ang arrest warrant ay gagawing isang lisensya para i-search lahat ng properties, lahat ng buildings po ng KOJC. Wala po yan sa batas. At saka, ang arrest warrant po ay nakadirect po sa tao, hindi po sa properties. Hindi naman maliwanag yung pag-enforce ng warrant, at least man lang dapat nire-respeto yung karapatan ng mga tao dun sa loob. How long will that warrant be? How long ba ang service of warrant? Ngayon na nga ako nakakita na more than 24 hours nagsuserve pa rin sila ng arrest warrant. Set the record straight po. Hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. 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 Basta may 30 minutes, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Ayun, pumapasok sila. Ayun, sinira na nila. Ang sabi ni Cory kanina, alas 5 ng umaga sila, medyo kapasok sila. Yung claim po nila, first day pa lang po tayo na pumasok doon na tahimik at nakiusap. Namayagan na tayong lumabas. Alam niyo ng injured sir, ginanyan niya po. Ginigiba na po nila yan. Meron pong usapan doon sa harap, pero dito sa likod, nagigiba sila. Papapasubok sila doon sa harap, pero dito sa likod, ginigiba nila mga ito.
lalo po siya. Bawal naman kayo sa amin, sir! Bawal! Yan, gising niya! Kaya mo niya! Hindi niyo kami kalaban! Wala kaming baril! Except for one po, na hindi naman po ito direktang resulta ng pagpasok po natin. Yung tao po na namatay sa heart attack ay 4 na araw lang nakaposte doon sa mga watchtower na inilagay nila. Napakarami po itong watchtower na nilagay po nila. Mahaba yung delay for the transport from the compound to the hospital. Because of that. Nakita ko yan, naabutan ko pa siya doon sa main cathedral natin na nire-revive. Na-post ko pa nga sa aking na-post ko pa nga sa aking Facebook Nakunan ko ng kasi dahil doon sa tear gas yan Kasi akala namin, binigyan pa kami ng 30 minutes. Ginaba na pala yung gate sa likod at sa gilid at gumamit ng tear gas. Yan siya. Naabutan ko yan. Akong kubuha ng Akong kubuha ng video na yan. Kasi nabanggit ito ng ilan sa mga reporters natin sa kanya, parang wala lang sa kanya. Namatay po, sir! Ayaw ko kasi pinangitig. Pinalakad ko yung mga pasyente. Pinalakad yung mga pasyente. Pinaulanan pa, umuulan ngayon. Umuulan. Mga bias media, papapasokin nila, pero mga missionaries, hindi. Meron bang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. Anyway, the reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Hindi mo pwedeng gawin ito na 100 pulis. Para hindi na bale yung mga lumalaban o yung mga nag-resist, naghaharang, hindi na bale muna yun. Para lang yung pag-inspeksyon ng 30 hectares, kailangan mo na kagad ng maraming tao. So, I do not see, I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Allegedly, her mother was recruited and brainwashed by members of KOJC that she never returned home to her children in Mitzrayim after being confined inside the KOJC compound. They were told that her mother has been suffering from pain for her feet and has difficulty in walking, which prompted her daughter to seek for assistance and rescue her mother. Gusto ko lang po ipapaliwanag yung nangyari kahapon. Sa akin po kasi po, bago ako nilabas nila, sinabihan po ako na dalhin nila ako doon sa office nila at yung may tatanong lang sila sa akin po about sa anak ko, bakit nandito po. Pero bago siya na pumunta kami po doon, nagano po siya ng blood report po sa Asasakwe Station. Pinakuha siya doon ng blood report tapos pumasok na siya dito. Kasi po, hindi niya po ako makontak. Bali, yung anak po ninyo ay hindi po nandyan nagstay sa KOJC compound sa Davao. Siya po ay doon galing sa labas sa inyong bahay. Tama po ba? At kayo ang nandyan sa loob ng compound ng Davao KOJC? Hindi po, hindi po. Okay. So para magbisita siya, dahil kinordon ng pulis, binarikadahan nila ang buong compound, walang pinapapasok, at kailang sinisita, nahirapan siya mag-contact sa iyo. Tama po ba?
Opo, sir. So dahil nahirapan siya mag-contact sa'yo, nilapitan siya o lumapit sa DSWD? May lumapit po sa kanya na sabi niya tutulungan din siya na ipablatter. Oh. Kasi hindi siya makapa. Ang lumapit sa kanya, police ba? O DSWD o ano? Hindi ko lang alam, sir, kasi po hindi ko alam kung sino ang lumapit sa kanya. Basta tinulungan siya doon sa sa police station. So dinala siya sa police station. Nagpa-blatter siya. Anong sinabi niya doon at nung malaman mo, anong binanggit niya sa blatter? Bakit naging isang malaking issue ito ngayon na ginagamit ng mga pulis? Ano bang nabanggit niya sa blatter? Parang lumalabas tuloy na ito siya ay binigyan siya ng coach, kinoach siya, no? Tinuruan. Yun. Tinuruan siya nitong tao o sino man yung lumapit, dinala sa pulis at tinuruan siya ng mga dapat niyang sabihin para lumabas na parang ikaw ay nasa masamang kalagayan. Yun ba ang pagkakuha namin? Opo, sir, kasi po yung kagabi yung tinawag siya doon sa loob ng ng room. Narinig ko lang na tinawag siya ng Sir Tory po. Tapos yun na, sinabi na sa akin ng taga CIDG na press daw yun, press conference. Pero yung anak ko, hindi niya alam din na yun pala na mangyari. Hindi niya alam na iharap siya sa media at bago siya iharap, nagkaroon muna sa kanya ng parang tinuturuan na siya kung anong sasabihin at nang humarap na siya sa media, kung anong gustong sabihin ni General Torre, yun ang kanyang sasabihin at palalabasin na ikaw ay dapat ma-rescue. Tama ba ang kuha namin? Opo, sir, opo. Ayun ang nangyari. So ibig sabihin pala, mga kababayan, totoo pala ang tsorya na nagkaroon ng tanim testigo, tanim reklamo at ang anak ni Mrs. Ginaline Dinggel na isa po sa mga kapanalig at nananampalataya sa Kingdom of Jesus Christ ay ginamit ng mga pulis at ang minensyon na pangalan ay ang unit ng CIDG at si General Torre na siya nag-arrange. Mahilig to mag-press con eh.